Sabi nila, money can't buy love. Pero sa unang Sabado ng Pebrero, ituturo namin sa inyo kung paano mahalin ang inyong negosyo para bulsa nyo naman ang sumaya. Isang Sabadong puno ng pag-ibig at naglalakihang kita ang naghihintay sa inyo. Manyaman na ulam baka mo ang dinarayo ng mga suki, ang mga lutong ulam na batya-batya. Maganda kasi kung makikita mo, di ba, batya, ang daming pagkain, no? Marami ka pagpipilian, tapos ang sarap. Yung batya concept, magluluto pa isang beses, dalawang beses sa isang araw, yung sangkap niya consistent at saka yung lasa. Advantage ng batya, isang lalagyanan na lang, buhos mo na lang. Maraming ginagamit na flanggana eh. Kung buhos mo dyan, di isa na lang, isang puta. Unang ko, 100, yung nag-start ako. Mura kasi ang bilihin nun. Sa mga kumari nating kanegosyo, tumutok ng mabuti at baka ito ang mapusuan yung imahin ngayong araw ng mga puso. Ang Perlas Classic na ang ganda, timeless pa ang bigay na kita. Sa mga mister naman dyan, Bikini Man! Ako na nagde-design ng jewelry ko. I want my customers to feel like they have a special item. Gusto ko sila lang yung merong ganun. Nanghiram ako sa sister ko ng 1,000. Nung nakarami na ako ng post, that's the time I boosted the profile using the 1,000 pesos. Tumubo siya ng 2,500 and then from there, I disciplined myself na I'll try to grow this money, the profit. Ngayong nalalapit na ang araw ng mga puso, maraming gustong humabol, magkaroon ng love life. Baka si Coach V ang inyong the one that got away para makatulong maging makulay ang inyong love life. Cupido, is that you? Sino ba naman ang gusto namang matanong ng tiyahin mo na single ka pa din, wala ka pang girlfriend, wala ka pang boyfriend? This is the first time in history that we're putting singles in a speed dating event blindfolded. Pag tinanggal mo ba ang visual, posible ka pang ma-in love. Right now, we're definitely already earning 6 figures. Sabado na, dami bang labada? Aba, tuwing ako'y naglalaba, ang batya ang lagi kong kasama. Pero balita ko, hindi lang daw sa paglalaba nagagamit ngayon ng batya. Dahil yan daw ang winning secret ng karinderyang ito sa Angeles, Pampanga. Manyaman na ulam baka mo, sagot yan ng kabali nating si Emilia. Ang dinarayo ng kanyang mga suki sa karinderya niya sa Angeles, sa Pampanga, ang mga lutong ulam niyang batya-batya. Hindi ko man sinasadya yun. Kasi nga yung bahay namin, maliit lang. Ngayon, hindi ko alam kung paano ko sosolusyonan. Kasi ang daming magagamit ng planggano sa isang putahe. Ang ginawa ko, may isang bakante na panlaba ko yun stainless. Pinakalinis ko siya, tapos doon ko nilagay. Ay, sabi ko, kasya pala. Sabi mo, nung araw na yun, bumili agad ako pagkatapos ng tinda ko ng maraming batya. 37 years and counting na raw ang negosyong karinderya ni Emilia. Naman na raw niya ang galing sa pagluluto sa kanyang ina. Kasi pag nagluluto siya, tinitingnan ko talaga siya. Mahilig kasi ako sa pagluluto. Yun, doon ko namana sa nanay ko. Mura lang ng, kulang ko, 100, ganun. Yung nag-start ako. Minsan wala man 100. Mura kasi ang bilihin nun. Para tipid daw sa kasangkapan, sa batya niya naisipang ilagay ang mga panindang ulam. Ang advantage ng batya, yun, isang lalagyanan na lang. Buhos mo na lang. Maraming ginagamit na flanggana eh. Kung buhos mo dyan, di isa na lang, isang puta. Ang mga batyang gamit ni Emilia, mahigit 2 pie ang lapad. Halos yung laki ng gulong ng sasakyan at kayang lagyan ng halos 20 kilong ulam. Bukod sa nakilala kami sa batya-batya, binabalik-balikan yung mga pagkain namin dahil nga masarap at saka affordable pa yung presyo niya. Ilan sa kanilang bestsellers ang pork sisig, crispy lechong kawali, kalderetang spare ribs, beef, lengua at lechon paksiw. Ada araw umaabot sa 20 putahe ang kanilang niluluto. Manyaman na ulam baka mo, sagot yan ng kabali nating si Emilia. Ang dinarayo ng kanyang mga suki sa karinderya niya sa Angeles, sa Pampanga, ang mga lutong ulam niyang batya-batya. Ada araw umaabot sa 20 putahe ang kanilang niluluto. Alas 3 pa lang ng umaga,
Ginagayak na ang mga rekado para sa 500 kilo ng karneng kanilang inihanda kada araw. Pagsapit ng alas 5, magsisimula na silang magluto. Ang mga kalan halos di nauubusan ng nakasalang. Halos umapaw na ang mga rekado sa kawaling kanilang ginagamit sa dami ng kanilang niluluto. Kapag luto na ang ulam, pwede nang isalin sa mga batya para itinda. Alas 6 pa lang raw ng umaga, may nag-aabang na silang customer. Dahil ang Pampanga ay kilala bilang culinary capital ng bansa, marami raw ang nag-usbugang kainan. Hindi raw naging madali kay Emilia na makipagsabayan, kaya kailangang doble kayod siya. Tsaka mahilig akong mag-research noon sa mga cooking book. Tapos hanggang natuto na ako. Ako na po ang gumagawa ng ibang putay. Ako na nag-iiba. Sobrang mahirap talaga. Minsan isang oras lang ang tulog ko. Kasi wala naman akong katulong. Ako lang mag-isa. Para bang dumaan ka sa butas ng karayo bago ka makarating na ganyan. Malaking pasasalamat raw ni Emilia na katulong na niya sa negosyo ang kanyang panganay na anak bilang head cook. Siguro po na nakuha yung panlasa ng mga customer, mga tao na gustuhan nila. Kaya bumabalik po sila. Nakuha ng dumami ng mga suko. Basta gusto niyo po yung ginagawa niyo. Pagod lang, pag tinulog, okay ta. Nakikita niya kasi noon na yung bang pagod ko. Kasi hindi ko napapansin, dumadami na pala. Ayun, ay nag-aaral pa siya noon. Nag-graduate siya ng college. Siya ang po sa magpaturo sa akin. Yun, doon nag-start yun. Mas maraming putahe na rin daw ang naluluto nila ngayon. Patok na patok naman sa mga customer ang batya-batyang ulam ni Emilia. Maganda kasi kung makikita mo, di ba, batya, ang daming pagkain, marami ka pagpipilian, tapos masarap ka. Yung batya concept, magluluto pa siguro 1 beses, 2 beses sa isang araw, yung sangkap niya consistent at saka yung lasa. Dati pang take-out lang ang mga ulam ni Emilia, ngayon meron na siyang branch na may dine-in area. Marami yung na gusto kong kumain na naghahanap ng dine-in. Karamihan ng mga customer namin doon sa Santa Fe dati. Ang batya-batyang ulam ni Emilia kumikita ng 5,000 hanggang 8,000 piso kada araw. Mabibili ang kanilang ulam sa halagang 45 hanggang 100 pesos. Napakasaya ko po. Kasi nga, ang daming nabigyan ng trabaho. Mga kapatid, mga workers ko. Yan. Masaya po ako sa ginagawa. Kasi lahat sila nananatili sa amin. Huwag mong isipin yung agad kikita ka. Kasi pagod talaga at tiyagang kailangan. Minsan, ang praktikal na desisyon sa negosyo, pumapatok pang gimmick at nagiging daan ng lalong pagsikat. Kaya kahit simpleng pag-upgrade lang ng business, dapat pa rin pag-ukulan ng pansin at baka batya-batyang kita rin ang maisalin. Ang hitsura at kakaiba nitong kislap, elegante. Kaya kapag isinuot, talagang aangat ang aura. Ito ang mga perlas ni Prince. Sa mga kumari nating kanegosyo, tumutok ng babuti at baka ito ang mapusuan yung imain ngayong araw ng mga puso. Sa mga mister naman dyan, bikini men! Wow! Ang perlas, classic na ang ganda. Timeless pa ang bigay na kita. Sa isang mall sa Mandaluyong, mabibili ang mga pearl jewelry na dinisenyo ni Prince. May mga kwintas, hikaw at bracelets na babagay sa anumang look. Mula classic designs, makukulay at exotic na vibe. Available sa pwesto ni Prince. Ako na nagde-design ng jewelry ko. I want my customers to feel like they have a special item. Gusto ko sila lang yung merong ganon. Bukod sa pagdidisenyo, si Prince din mismo ang nagkakabit ng mismong perlas sa mga alahas.
Pag nagawa na yung setting itself, the gold and then the diamonds na na-design ko, ipapadala na yan sa akin ulit para i-mount na natin yung pearl. May iba't ibang uri ng perlas sa shop ni Prince na inangkat pa niya sa ibang bansa. Kabilang na ang South Sea Pearls at ang Japan-produced na Akoya Pearls. When you say Akoya, it's also a type of saltwater pearls alongside with South Sea Pearl. Meron tinatawag highest grading ng luster is what you call gem luster. These are Indonesian pearls and Japan. Dahil sa gana tayo sa perlas, talagang marami hong mahilig sa pearl. Ang problema dito, ang dami na rin lumalabas na peke. So medyo ang kulang sa kaalaman, paano mo malalaman yung totoong perlas sa fake, di ba? Tama po, tama po. Actually, ako nahihirapan din ako minsan sabihin ko alin yung totoo, saka yung fake. May tinatawag tayong South Sea tsaka Akoya pearls. Mga South Sea, And Akoya pearls. Yung Akoya pearls talagang literally makinang. pero totoo yan. Opo. Nasa half million. Kakagatin daw sa ngipin? Opo po. Ay, kakagatin para... Pag naramdaman mo yung parang nagpa-powderize siya or gritty, pag medyo magaspang siya, that's the time you can say it's already a real pearl. Real, oo, Opo. yun. Ayun pala yun, Opo, pag ginagat. madulas at walang powderize, ibig sabihin that's a fake pearl. Ito yun, ay, South Sea ito. Ito po, yes po. Yan, mga yan. Ito po, mga Wow. South Sea po. Superior Deep Gold and South Sea pearl. So yung mga ganito, mga magkano to? For a Bigat? pear shape superior deep golden, we're dealing around 250 to 350,000. Pero ang ganda naman, di ba? Pag sinuot mo naman. Oh, ha? Bonggang-bongga. Bagay sa damit ko. Ito medyo... Bakit ganito itsura nito? So, ito po ang tinatawag natin dito are souffle pearls. Souffle pearls po. So, baroque sila na freshwater pearls po. Parang talaba. Ito ang simple. Opo, that's 18 karat gold Akoya pearls po. Ito. Opo. Around 50 or 45,000. Meron bang inaabot ng milyon? Meron po. Like Yung what? Melo pearl po. How much? As far as I can remember, 2.5 million. Isang piraso po. Isang piraso? Isang pirasong bilog lang Hindi po yan. ganito. Hindi po. Siguro 1 in every 10,000 oysters, may isang Melo pearl. Okay. So parang rare. Super duper rare. Bakit nag-iiba ang kulay ng pearl? Ma'am, iba-iba kasi po yan sa type nung... Kasi may oyster po, merong mollusk. So, iba-iba. Tulad... Iba yung nagpo-produce. Parang ito po, in a single form, in a single necklace, you have different tones of Oo nga, colors. iba-iba. So, Though tulad... pareho ng shades, pero iba ang Opo, tone. magkakaiba po. So, mismong sa production niya, nung mismong oyster po mismo. This one, That one is what we call the Keshi Baroque freshwater pearls. Nasa 5,000 pesos po. ito 5,000. Maganda. Di gaya ng mga perlas na kanyang ibinebenta, hindi agad naging makinang ang takbo ng negosyo ni Prince. Inumpisahan niya mag-buy and sell ng mga alahas na ipinopost sa social media. Ang binibenta ko, yung mga paninda nila. Literally, hiramin ko lang yung item, on the spot, ibabalik din yan. Mapicturan lang. Para palaguin ang negosyo, kasabay niyang binoost o pinalaki at pinarami ang kanyang social media post para mas marami rin ang makakita. Nanghiram ako sa sister ko ng 1,000. Nung nakarami na ako ng post, that's the time I boosted the profile using the 1,000 pesos. Tumubo siya ng 2,500 and then from there, I disciplined myself na sabi ko, yeah, I'll try to grow this money, the profit. Hanggang makapag-ipon si Prince at nakapagtayo ng sariling pearl business. 3 generations na to. Like, nagumpisa siya sa lolo ko back in the 80s. So, hanggang sa hindi siya napunta eh. Parang na-adapt lang yung business ni mami. And then, eventually, ako, kasi since bata pa lang kami, parang kinagisnan na namin yung perlas eh. Parang, naging part siya ng growing up naming magkakapatid, nila mami. Siguro, I'll start the business kung ano yung alam ko. At may idea ko during that time sa pearls. Dahil kabisado na rin ni Prince ang social media, bentang-benta rin ang kanyang mga alahas tuwing nagla-live selling. Ganyan ka-perfect ang ring mo. 2,500, 2,000, basta boulder to na South Sea Pearl. Bukod sa pagiging negosyante, kinari rin ni Prince ang pagiging pearl specialist.
Dito niya hinasa ang kaalaman tungkol sa mga perlas na nagagamit niya sa kanyang business. Masasabing malayo na ang narating ni Prince dahil ang dating nanghihiram lang ng alahas para may maipost at maibenta, parang kumikinang na perlas na ang kita. We're talking about 7 digits in a month. Then, I bought a lot, overlooking lot sa Taytay. Then, bumili na rin kami ng resort. Then, cars. Kung gustong pasukin na negosyo ng pag-aalahas, may payo si Prince. Number 1 key yung haba ng pasensya. Kasi hindi pwedeng, when you start the business, dapat may nasa peak ka na kaagad ng business mo. Bababa at bababa yan. Ang kailangan mo lang talaga, isabaan mo yung pasensya mo na tuloy mo lang. Sooner or later, magbubunga din yan. Kumbaga, tiwala lang talaga. Ang pagninegosyo parang perlas din ang pagbuo, buwan o taon ang bibilangin bago kumislap ang success. Ngayong nalalapit na ang araw ng mga puso, maraming gustong humabol magkaroon ng love life. Are you single? Ready to mingle? At naghahanap ng makaka-date this Valentine's Day? Baka si Coach V ang inyong the one that got away para makatulong maging makulay ang inyong love life. Cupido, is that you? Hoy, sa mga trentahin dyan, umaasa pa rin ba kayo sa organic encounter? Aba, galaw-galaw na. Kung hindi pa dumarating ang para sa inyo, baka oras na para hanapin nyo. Operation Magkajowa Step 1, maaaring sumali sa mga event na inoorganisa para sa mga single, gaya ng speed dating. Sa dating gimmick na ito, may ilang minuto lang para makipag-usap sa kapwa mo naghahanap din ng partner. Pagkatapos, lilipat na sa kasunod na prospect. Ulitin lang ito hanggang makakilala ng maraming tao. Malay nyo, may spark pala kayo ng isa sa mga nakausap nyo. We are now going to one of the most exciting part of the event. Pero ang speed dating na ito may twist. Ang mga kasali kasi rito nakapiring para raw masubok kung totoo bang love is blind. We've done a lot of mga teams before, but this is the first time in history that we're putting singles in a speed dating event blindfolded. Pag tinanggal mo ba ang visual, posible ka pang ma-in love? Or puro ganda at bogi ka lang? We're really talking about real connection here. Say in love! Ang nagsisilbing kupido ng mga single na sumasali, si Vanessa Antonio o Coach V, isang US certified matchmaker at science-based dating coach. May ganon? Back in 2014, we started it as a passion project together with my friends who are all single. So sabi namin, ba't hindi natin ayain yung mga kaibigan nating single sa iisang location and we'll just, chat, we'll have a drink, we'll eat together, and then after 3 years, nakita namin, abay maraming kinasal. So because of that, I got really inspired. Sabi ko, pwede pala siyang gawing business. Na-inlove si V sa ideyang ito kaya kumuha siya ng master's degree sa sociology. Nang mabigyan ng pagkakataong makapagtrabaho sa Amerika, isinabay naman niya ang pag-aaral ng matchmaking sa New York. When I was already doing it in the United States, sabi ko, bakit walang ganito sa Philippines? So sabi ko, uwi na lang ako. Doon ko siya gagawin. Doon ko siya sisimulan. And I want to be the first science-based dating coach in the Philippines para ang mga love advice natin ay hindi lang puro galing sa emosyon, pero hinahaluan din ng konting utak. Nang simula ng negosyo sa Pilipinas, mayroon lang daw tig-10 lalaki at babae na sumali sa kanyang unang event. Ang ilan sa mga ito, mga kaibigan pa niya. That time, wala akong puhunan. Kung meron man akong naging puhunan to start this business, it's really just laway. It's really just the idea. So we were pricing it at $999. Wala pa siya masyadong profit talaga that time kasi it was experimental. And my main purpose lang naman that time is to test the concept. Meron bang mga single na willing magbayad para lang makamit ng quality and filtered na fellow single professionals? Sino gusto maging housewife? Kami lang! Makalipas ang mahigit 10 taon, nasa 50 katao na ang dumalo sa katatapos lang na speed dating event na inorganisa nila.
1,500 pesos ang registration fee kapag sasali sa speed dating. There was a time we were organizing events every week. Tapos we've realized ang dami-daming singles na pagod na sa dating app, pagod na sa internet. Gusto naman nilang maramdaman yung humans, di ba? Yung interaction, talking, looking at another human being sa mata. It's a totally different experience than just being or talking to a technology. The key is to welcome them like an old friend. Bukod sa mga singles event, nagtuturo rin sila ng science-based techniques at tamang asal kapag nakikipag-date. We've actually seen a need to be able to coach people who need some sort of like support, lalo na yung people skills. Because sanay na sanay nga tayo sa digital interaction, sometimes nawawala na yung mga basic human skills such as shaking hands, doing eye contact, how do you make a person feel special, what's the proper way of complimenting a woman. Ang pinaka-in-demand daw sa mga serbisyo nila ngayon, ang high-end matchmaking. Matchmaking is basically taking care of the logistics. Kami na yung maghahanap para sa'yo, kami na yung magba-background check, kami na din yung kakausap doon, making sure na there's a mutual interest. And above all, kami na din bahala mag-schedule ng kung kailan kayo magkikita and we'll take care of everything. Para relax lang yung client at hindi sila stress when they see each other. Marami raw ang gustong humabol sa araw ng mga puso, kaya sa ganitong panahon, paldo ang negosyo. In 1 year, meron lang kaming 2 peaks. The first peak is kapag malapit ng Valentine's Day. The second peak naman is during the Burr months, kung saan naman malamig. At susunod-sunod yung mga family events. Sino ba naman ang gusto namang matanong ng tiyahin mo na single ka pa din, wala ka pang girlfriend, wala ka pang boyfriend? That's why they come to us for help or for some sort of confidence boost and enhancement. Sa tulong niya at ng 12 niya pang empleyado, marami na ang nakahanap ng forever. Sana all. Last August 2025, we celebrated our 100th batch. Bago niya pinasok ang dating business, feeling lost daw si Coach V. Ako kasi, breadwinner ako. So, starting at age 21, when I started working, 100% of my salary talaga goes to my family na. To support my siblings, to support my single mom. So, what I do is, para meron akong pang gasto sa akin, is I do events sa weekends. Before, I used to organize mga vloggers event, or I do hosting, so that I'll have money for myself. Pero nang mahanap ang the one na negosyo, hindi niya ito sinukuan. Right now, we're definitely already earning 6 figures. It really depends every month. But compared to how it started, napakalayo na. Because before, may mga months pa that it's like negative. Kasi hindi naman uso kasi ito dati eh. Diba, ang nature ng tao, kapag bago, may resistance. But right now, I think they're opening up to it. Matagal daw ang inabot bago tinanggap at minahal ng mga Pilipino ang konsepto ng kanya negosyo. Pero sabi nga, love is patient. Hindi lang siya work for me. It's passion, it's life calling na alam kong magwi-work siya. Kaya hindi ko siya sinukuan kasi sabi ko nga, whether I get paid or not, masaya ako sa ginagawa ko. Ang saya-saya ko kapag natututunan ko kung how love works, kung paano mo tutulungan yung isang tao na magkaroon ng love life, kahit feeling niya hopeless na talaga siya, konting tweak lang pala, konting people skills lang pala, matutunan niya yung eye contact, konting learn lang how to present yourself, nagbabago ang buhay ng isang tao. Sa love, ilang beses munang masasaktan at mabibigo bago mahanap ang the one. Ganon din sa negosyo. Ilang beses magkakamali at sasablay bago pusuan ng lahat. Kaya bago mananghalian, mga business ideas muna ang aming pantakam. At laging tandaan, pera lang yan, kayang-kayang gawa ng paraan. Samahan niyo kami tuwing Sabado, alas 11:15 ng umaga sa GMA. Ako po si Susan Enriquez para sa Pera Paraan. Susan tayo!